Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Thursday morning here in Houston, Texas. Praise God sa panibagong umaga. Panibagong umaga na naman na tayo ay makapagsilbi sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. At kami po ay nakaraaw sa araw ng Miyerkules. At ngayon ay Webes. Praise the Lord. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's Thursday morning. Holy Spirit, lead me in every step of the way. The way for God's purpose and glory. Bagong pag-asa ang nakikita. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kaisa-isang anak na si Panginoong Jesucristo, na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God, and every moment, thank God. So, huwag kalimutang i-love and share ang ating live. Meron na tayong 22 love, meron tayong 24 shares. O, sino ngayon ang hindi nag-love sa ating live? Mag-love tayo mga kating Jesus. Love, diba? God is love, man. God is love. And love is God. Yun ang sabi, no? Kung wala tayong Diyos, wala tayong pagmamahal. Pagmamahal na mayroon tayo is ano lang? Eros love. Eros love. Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's a new day. At ngayon ay Thursday morning dito sa Houston, Texas. So, tagal ako natulog dahil ako ay nag-live sa YouTube at nagpaharang-harang. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyong mga suporta dyan. Thank you, Jesus. God bless you. Okay. So, ngayon ay Webes, September 25, 2025.
Kaunti na lang at matapos na ang buwan ng September. To God be the glory, the Lord willing. Okay, Team Jesus members, welcome dito sa ating live. Facebook joiners, viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Ito ay ang Team Jesus School of Faith Daily Bible Study. So, tayo ay patuloy na nag-aaral sa salita ng Diyos at patuloy na nilalakaran ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Day by day, let's activate our faith, no? Activate our faith. Oh, hallelujah. So, ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Kristo. Welcome dito sa ating live. At ito ang salita ng Diyos sa atin. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ayan, great is thy faithfulness. Ayan ay nasa Lamentations 3:22-23. The steadfast love, o ang steadfast love ng Diyos, ang nananatiling pagmamahal, never come, and the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. So great is thy faithfulness, mga ka-Team Jesus. So ayan, yan ang sinasabi sa Lamentations. Kaya sa araw-araw, tayo let's activate our faith. Ano man ang ating mga pinagdadaanan, mas piliin nating ngumiti, mas piliin nating magalak, mas piliin nating magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Dahil tapat ang ating Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo at ang banal na Espiritu. So welcome dito, nandito na ba ang lahat at tayo ay magpuri na, at kapag tayo magpuri na mga ka-Team Jesus, huwag na tayong chat ng chat dyan, kundi i-prepare natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan, tumayo tayo, magpuri tayo sa Diyos, magsalita tayo mga ka-Team Jesus, hindi lang amen, 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 kundi gumawa kayo ng sarili ninyong mga salita ng pagpapasalamat sa Diyos, ng pagbibigay galang, pagrespeto, no? Adoration, pagsamba sa Kanya, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. So let us worship the Lord in spirit and in truth. So tayo ay kakanta na sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati
upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus! Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw lamang po ang nararapat at walang iba, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sapagkat nandiyan ka sa aming kalagitnaan sa araw-araw. Ang iyong banal na Espiritu ang gumagabay sa amin at kami po ay napagtagumpayan namin ang bawat araw. Hallelujah! Napagtagumpayan namin ang araw ng Sabado, ang araw ng Linggo, ang araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, at ngayon ay Webes. Oh, hallelujah! Yes, nararapat ka lamang na purihin at pasalamatan sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos ng puno ng kaawaan at sa araw-araw ng aming mga pangangailangan, ikaw po ang nagbibigay, Panginoong Hesukristo, anuman ang aming mga sitwasyon. Napakabuti mo na ikaw ang aming tinatawag na pinaniniwalaan namin sa pamamagitan ng aming pananampalataya, maging ang aming pananampalataya ay maliit lamang, subalit sapat na upang pwede naming sabihin sa bundok o sa mga problemang ito, umalis ka, lumipat ka doon. Balit maraming salamat, Panginoong Hesukristo, sa lahat ng problemang amin nararanasan, sapagkat sa pamamagitan nito ay mas lalo naming ma-activate, maikilos ang aming mga pananampalataya sa iyo at magtiwala sa iyo at panghahawakan ang iyong mga pangako sa aming mga buhay. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Kami ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, maging sa aming mga bibig at sa aming mga kilos, na maging banal kami sa iyong harapan, Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Napakabuti niyo po. Salamat po sa pagkakapatawaran ng aming mga kasalanan at tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na hindi na namin maulit itong mga kasalanan na ito, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. Great is thy faithfulness, Jesus, King of kings and Lord of lords. Yes, Father God. Oh, hallelujah. Yes, O Lord. At dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin
sa mga taong nanakit sa amin, Panginoon. Maraming salamat po dahil ang nararanasan nila ay iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga buhay namin, Panginoong Kristo. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng conviction na ang pagmamahal na hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos ang aming mararanasan at siyang aming gagamitin upang mapamahal din namin ang aming kapwa. Oh, hallelujah. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, maging sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga taong kinikilala namin bilang aming mga kaaway, O Lord. At darating ang panahon, sila ay aming makasama. Sila ay maging parte ng katawan ni Kristo. At sila rin po ay magpupuri sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan, O Diyos Ama, Panginoong Kristo at Banal na Espiritu. O hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Naniniwala kami that the King is in the room. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami ay naniniwala, Panginoong Kristo. O hallelujah. Na ang Diyos, ang hari sa lahat ng hari, ang Diyos sa lahat ng Diyos, ay nandito ngayon sa aming kalagitnaan at sa lahat ng mga pamamahay ng mga taong nandito ngayon, nagre-represent sa kanilang mga pamilya, O Panginoong Kristo. Ibuhos mo po ang iyong kapayapaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw sa lahat ng mga nandito, sapagkat kung ikaw, ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan, everything will go well with us. Everything will be all right. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and know nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and know nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and know nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasama ka namin, Panginoong Kristo, sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo, Panginoong Diyos, na ikaw lamang po ang mapurihan at walang iba. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Dinideklara namin ng live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita yung ikaw, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong kaawaan, ang iyong katapatan, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord, at bigyan mo kami ng maayos na internet connection
malakas na internet connection upang mairaos namin ang iyong Bible study na matiwasay at marinig namin ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Ayan, mga kating Jesus. Welcome dito sa ating live. At tayo ay kahapon, 7:24, ay tinuruan tayo saan ng banal na Espiritu na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya dahil ang Diyos ay pag-ibig at una niyang umibig tayo sa Diyos, dahil siya ang unang umibig sa atin. Sa makatuwid, magmahal tayo sa ating kapwa, magmahal tayo, walang puwang sa ating mga puso. Ang puot, ang inis, ang galit at iba pa. Kaya napakabuti ng Diyos at ako rin ay tinuturuan ng ating Panginoong Jesucristo na magpatawad at kalimutan ang anumang mga nangyari ng mga nakaraang mga panahon dahil tapos na yon at ako ay pinatawad din ng ating Panginoong Jesucristo kaya nararapat lamang na ako rin ay magpatawad sa aking kapwa. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Okay. So, ganun din, no, mga kating Jesus, huwag tayong magtipon o mag-ipon ng mga puot, ng mga galit, ng mga negatibong mga emosyon sa mga puso natin, sapagkat tayo rin ang magkakasakit niyan. Ang iponin natin, ang i-meditate natin, ay ang katapatan ng ating Panginoong Hesukristo. Great is thy faithfulness. Yan ang ating iipon sa mga puso natin at magkaroon tayo ng pusong puno ng kagalakan, pusong puno ng pasasalamat. Gratitude, mga kating Jesus. Oh, hallelujah. So, dito na tayo sa chapter 5 na tayo ng 1 John. Thank you, Jesus. So, ngayon ay 9:25. So, 9 ngayon. 2:25. Praise the Lord. Ang pag-ibig, pananampalataya at tagumpay, yan ay nasa 1 John chapter 5 verses 1 to 12. Okay? So, ito ang panghuling chapter ng 1 John. Panghuling chapter ito, mga kating Jesus. So, basahin na natin. Ang pag-ibig, pananampalataya at tagumpay. Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Sa ganitong paraan natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo, na pagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. So, yung faith, mga katim Jesus. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus na naparito sa mundo ay napatunayang anak ng Diyos sa pamamagitan ng tubig nang magpabaptismo siya at sa pamamagitan ng dugo nang mamatay siya. Hindi lang sa tubig, kundi sa pamamagitan din ng dugo. At ang mga bagay na ito ay pinatutuhanan din sa atin ng banal na Espiritu. Dahil ang Espiritu ay katotohanan. Kaya may tatlong tagapatutuo tungkol kay Jesus. Ang banal na Espiritu, ang tubig ng
magpabautismo siya at ang dugo ng mamatay siya. At ang tatlong ito'y nagkakaisa. Tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ngunit higit na maaasahan ang patutuo ng Diyos dahil siya mismo ang nagpatutuo tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang sumampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuo ng Diyos. Ang sinumang hindi naniniwala Ang sinumang hindi naniniwala sa patutuong ito ay ginagawang sinungaling ang Diyos dahil hindi siya naniniwala sa patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At, so this is the witness. Yeah. The testimony of the Lord. Ang sinumang nasa Kanya, ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sinumang wala sa Kanya, ang anak ng Diyos, ay walang buhay na walang hanggan. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Sa araw na ito, gabayan mo kami upang may intindihan namin ang mensaheng nais mo iparating at ito'y magpapatatag sa aming pananampalataya kay Panginoon Hesus. Jesus' name, Amen. Okay, so ito na tayo mga ka-Team Jesus. Tingnan natin ang ating teksto sa araw na ito, ang pag-ibig, pananampalataya at tagumpay. So alam na natin na ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ito, ang tawag ng pag-ibig na yon ay agape. No, ito ang the highest kind of love, ang agape. Oh. So nang dahil sa pagmamahal ng Diyos, yan sa John 3:16. So kaya nga sinasabi natin yun ang batayan ng ating pananampalataya, ang John 3:16, sapagkat ito ang pag-demonstration, no? Yung paglalahad ng Diyos Ama sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga nilikhang tao. Ayan. So ang sabi dito, so kung sino man ang sumasampalataya, yan ay nasa 1 John chapter 5 verse 1. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesucristo ay anak ng Diyos, at ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. So, sino ang umiibig sabihin natin, Father God, I love you. So, dapat ay mahal din natin si Panginoong Jesucristo. So, kung sino man yung sinasabi dito na nananampalataya na si Jesucristo ay ang anak ay anak din sila ng Diyos. So, kung ikaw ay nananampalataya kay Panginoong Jesucristo, na siya ang naniniwala ka, yan ang sinasabi nating pananampalataya, faith, no? Na naniniwala ka na si Jesucristo ay anak ng Diyos, ikaw rin ay anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, I am a child of God. We are the children of God. Dahil tayo ay naniniwala na si Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Sa makatuwid, tayo ay naging mga anak ng Diyos din. Oh, hallelujah. Yan, no? Ang sabi niya dyan dito, mga ka-Team Jesus. Mga ka-Team Jesus. So, dito tayo sa 3. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ang bawat anak ng Diyos
ay nagtatagumpay laban sa mundo, na pagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. So, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, mga katinjisas, na pagtagumpayan natin ang mundo. Hallelujah! To God be the glory. Yes, Lord, na pagtagumpayan ko, faith over fear. Dahil dati ay takot ako na, dahil sa nangyari sa amin ng aking administrator, ay takot ako na mag-isa sa opisina at kasama siya. Subalit wala akong magawa sapagkat nag-resign naman si Miss Claire, so wala na akong kasama sa opisina araw-araw, no? Pero isinuko ko sa Panginoon yung aking fear na yon at tinayaan kong siya ang kumilos. Kaya ako ay matagumpay kahapon kami lang dalawa. Subalit ako'y matagumpay sapagkat pinaniniwalaan ko ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At naoobserbahan ko ang pagbabagong ginawa ni Panginoong Jesucristo doon sa isang taong ito, na kung saan nakikita ko ang ginagawang pagbabago ng Diyos sa buhay ko. At ito ay nagdahil sa aking pananampalataya sa Diyos. Ito ay nagdahil sa pinili kong ipagdasal siya, ipagdasal siya, gumawa ng, sabihin nating, sundin siya bilang administrator at nagpapakumbaba ako. Yes, ma'am. Ganyan. At yun ay nakikita ng Diyos at naniniwala ako na darating ang panahon ay maging makilala din ng taong ito si Panginoong Jesucristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Oh, hallelujah. God is great. Great is thy faithfulness. Oh, hallelujah. So, nandito tayo, mga katinjisas. Sinasabi dito ang mga testimony. So, sino ba ang sinasabing dito? Dito sa 5. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. So, tayo ay sino ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ito yung mga taong nananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus na naparito sa mundo ay napatunayang anak ng Diyos sa pamamagitan ng tubig nang magpabaptismo siya at sa pamamagitan ng dugo nang mamatay siya. Hindi lang sa tubig, kundi sa pamamagitan din ng dugo. At ang mga bagay na ito ay pinatutuhanan din sa atin ng banal na Espiritu. So mayroong tatlong sabihin nating witnesses o testimony na magpapatunay na si Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos kung maraming hindi naniniwala sa Kanya, di ba? Sa iba-ibang mga pananampalataya, sa iba-ibang mga relihiyon, na kung may magtatanong, bakit nyo sinasabing si Jesus ay Diyos siya, ay anak siya ng Diyos, bakit nyo sinasabi yan? So dito tinuturuan tayo ng banal na Espiritu ng tatlong witnesses. Okay, yung testimony na yan patutuo na siya ay anak ng Diyos. Una ay ang banal na Espiritu ang nagpatutuo sa atin na siya ay anak ng Diyos, sapagkat hindi sa tao nanggaling si Panginoong Jesucristo, hindi na-conceive o kaya nalikha si Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagtatalik ng babae at lalaki. Ito, siya ay nalikha sa pamamagitan ng galaw ng banal na Espiritu dito sa sinapupunan ni Virgin Mary. Okay?
So yan ay unang patotoo na siya ay anak ng Diyos. Hindi karaniwan ang kanyang pagkapanganakan, mga ka-Team Jesus, na sineselebrate natin sa buwan ng December. Hindi pangkaraniwan ang kapanganakan ni Jesus at hindi rin siya nananatiling bata kagaya ng ginagawa ng mga ibang relihiyon na pagdating ng January ay nagkakaroon ng fiesta ni Senior Santo Niño, sapagkat Senior Santo Niño daw ang batang si Jesus. Wala yan sa Biblia, mga ka-Team Jesus, ang mga ganoong fiesta. No? Kung saan yung fiesta na yan ay dinadaluhan ng buong daigdig. Ang daming mga tao, milyon na mga tao, kaya grabe ang diyan sa Cebu, grabe ang idolatry. Grabe ang idolatry, mga ka-Team Jesus. No? Nabubulagan. Maraming mga nabubulagan sa katotohanan. No? Sambahin natin, yan, mayroon nga akong nakita diyan sa mga kasama natin dito na nagjo-join sa live, pero hindi pa siya Team Jesus member. Ayan, nagpo-post siya doon sa Facebook niya ng Happy Fiesta daw. So naniniwala siya sa mga fiesta, sa mga santo-santo, naniniwala siya. Kaya sabi ko, Panginoong Jesucristo, maawa po kayo sa taong ito. Saka, hindi ko siya kapatid. She's not my sister because we do not share the same faith in the Lord. So, maawa po kayo sa taong ito. Nakatagpuin mo siya para maintindihan niya ang katotohanan na sa Biblia, walang mga fiesta tungkol sa mga santo, na si Santo Niño, na si San Lazarus, na si San Jose, na si Juan, na si Pedro, na kung sino-sino pa ang mga patron diyan. Wala yan sa Biblia. Hindi kita kapatid dahil hindi tayo pareho ng pananampalataya. Ang kapatid ko lamang ay yung taong naniniwala na si Jesus ang Diyos, ang anak ng Diyos, at sinasamba niya ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan at hindi sa mga dibultong likha ng tao. Kung sino ka man, pinagdadasal kita, nakatagpuin ka ng Diyos, nang sa ganoon ay makilala mo ng lubusan ang ating Panginoong Jesucristo at sambahin mo siya sa espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. So, tatlo ang patutuo, o sabihin nating witnesses or testimonies. Kagaya natin, mayroon tayong mga patutuo, di ba? Mayroon tayong mga, sabihin nating mga testimonies. Tayo ang naging witnesses, patutuo sa kabutihan ng Diyos, sa kaawaan ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos. Kaya nagpapatuloy ang ating mga testimonies at maraming salamat diyan sa mga nag-share ng kanilang testimonies. Thank you so much, Team Jesus members. Maraming salamat dahil nagbigay kayo ng effort, ng panahon. Alam ng Diyos ang inyong mga ginagawa at siya ang magpapala sa inyo. Siya ang magbabalik ng lahat ng yan na kayo ay publicly na itinatayo ninyo, ay dinideklara ninyo publicly ang inyong pananampalataya kay Kristo. So sabi diyan sa salita ng Diyos, kung tayo ay naniniwala sa mga patutuo ng tao, mas paniniwalaan natin ang patutuo ng Diyos Ama na talagang si Jesucristo, si Jesus ay anak niya. Una nga ay sa pamamagitan ng banal na espiritu, di ba? Hindi normal, hindi natural ang uri ng pagdadalang tao ni Birheng Maria nung siya ay nasa 16 years old lang yata or 15 years old nang siya ay pinili ng Diyos Ama na maging instrumento niya upang maisilang ang kanyang anak. No? At tawagin niyo siyang Jesus, Jesus. Yun
ang Kristo, Emmanuel, na ibig sabihin nun, God is with us. So, ang Diyos ay nasa atin, kaya ibinigay niya ang kaisa-isang anak na si Jesus. Ano ang ikalawang patotoo? Ang ikalawang patotoo, mga ka-Team Jesus, ay ang pagbaptismo ni Panginoong Hesukristo sa tubig. Nang siya ay mabaptismo sa tubig, naalala ninyo si John the Baptist, na nang pumunta na si Jesus, ay dinala ng Holy Spirit doon sa Jordan River, at doon siya dinala, no, at nagpabaptismo siya. Nandoon si John sa kalagitnaan, tapos nagbabaptismo si John ng mga gustong magpabaptismo, dahil siya nga ang nag-prepare ng daan ni Panginoong Hesukristo, di ba? John prepared the way for Jesus' ministry. So, yan na, nandoon na si Jesus, at sabi na, I don't even, I'm not worthy of you, I don't even worthy to untie your sandals. Pero ang sabi ni Panginoong Hesukristo, do it in order to fulfill the prophecy of the Old Testament. Ayan. So, ayun na. Si John the Baptist ang tinuturing na voice of the wilderness. Siya ang boses ng kaparangan kung saan-saan siya pumupunta, na may mga tao, sumisigaw siya, repent! The kingdom of God is near, repent! Ganyan. No? So siya ngayon yung naghanda sa ministry ni Panginoong Hesukristo. At nang si Panginoong Hesukristo ay nabaptismo na sa tubig, ayan, no, nilublob siya doon sa tubig ng Jordan. Ayan, in-immerse siya ba? So, immersion sa atin, ang baptism natin, no, ang baptism sa ibang mga relihiyon, ay dito, wisik-wisik lang, ganyan na. No, hindi yan yung baptism na yan. Kasi, ang baptism na ginagawa natin, ay yung kilala mo kung sino si Panginoong Hesukristo, naniniwala ka, yun bang may alam ka na tungkol dito. Hindi yung batang-bata ka pa, binatismo, anong umiiyak nga lang yung bata pag nagbabaptismo, umiiyak-iyak lang. So, ano ngayon ang halaga niyan? Hindi naman siya makapagsalita. Pwede mo bang tanungin yung bata, ikaw ba, naniniwala ka ba na si Hesukristo ay anak ng Diyos? Paano yan makakasagot sa'yo? So, ang baptismo na pinaniniwalaan natin ay baptismo na may alam ka na sa buhay, alam mo na ang pinagsasabi mo, alam mo na yung deklarasyon mo, kasi itatanong sa iyo, naniniwala ka ba na si Jesus ay anak ng Diyos, Ama? Yes. Tinatanggap mo ba siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Yes. Talikuran mo na ba ang iyong mga kasalanan? Yes. Okay, so isubmerge ka na dyan. Pag-submerge, kagaya ng nangyari kay Panginoong Hesukristo, iyan ang ikalawang patotoo, sapagkat bubukas ang langit at mayroong parang ang Espiritu ng Diyos ay nagpakatawang ibon at dumapo dito sa kanang bahagi, shoulder, no, balikat ni Panginoong Hesukristo, at may naririnig na boses doon, behold, this is my son, whom I am pleased. So, ganun yun, mga ka-Team Jesus. So, ganun din tayo. Kapag tayo ay nagpabaptismo sa tubig, ay kikilalanin din tayo ng Diyos Ama. Behold, this is my daughter, whom I am pleased. Behold, this is my son, whom I am pleased. Bakit siya nagagalak? Sapagkat mas pinili natin na paniwalaan ang kanyang anak na si Hesukristo, at mas pinili nating sundin ang utos ng Diyos na nandiyan. Ang mga anak ng Diyos ay sumusunod sa utos ng Diyos. Na magpabaptismo tayo, sapagkat alam natin na ang baptismo ay nangangahulugang paglilinis sa ating mga kasalanan, upang ang banal na Espiritu ay makapasok sa ating mga puso. Tayo ay masilyuhan
ng banal na Espiritu, na ibig sabihin nun, pagmamay-ari tayo ng Diyos Ama. Yun man ang sinasabi sa salita ng Diyos sa Mateo, di ba? Sa Great Commission, go to the world, share the gospel, baptize them. Uutos man yan. So sabihin mo, once na tinanggap ko na si Panginoong Hesukristo, okay na, saved na ako. No, hindi pa tapos. Maliban na lang kung itong taong ito ay wala ng kapasidad na tanggapin o kaya pumunta sa isang lugar na mabaptismo siya sapagkat nasa bingit na siya ng kamatayan, sapagkat naka-ICU na siya, at mayroong isang pastor doon, yung chaplain, na pumunta doon sa ICU o sa kanyang kwarto, sa bed niya, deathbed, at pinalanalangin siya, at pinatanggap siya kay Panginoong Hesukristo. Ito, ganito, okay, naniwala ka ba? Yes, I believe, tinanggap ko. Ganon yun. Wala nang choice yan. Pero kapag tayo ay mayroon pang choice, mayroon tayong lakas, mayroon tayong kakayahan na kumilos, na pumunta sa isang lugar, sa swimming pool, sa isang sapa, sa isang dagat, kung saan pa man, upang tayo ay mabaptismo sa tubig, we have to do that dahil yan ang kautusan na sinasabi sa salita ng Diyos. Go to the world, share the gospel. Ibig sabihin nun, i-share natin ang kabutihan ng Diyos, ang good news, no? Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Kautusan yan, mga katindises. Kaya sinabi mong, no, okay na ako, ligtas na ako. No. Ligtas ka nga, nandoon ka lang sa doon ka lang sa, anong tawag nito? Sa mga lagyanan ng mga manok. Pero ang tunay na mga anak ng Diyos ay nalinis na sa ating kasalanan ng mga ninuno natin. At nadeklara na tayo bilang anak ng Diyos sapagkat nasilyado na tayo sa banal na Espiritu at nandito na ang banal na Espiritu sa mga puso natin. Kaya nandoon ang conviction ng Holy Spirit, nandoon ang boses ng Holy Spirit. Akin ka, anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, sundin mo ang utos ng Diyos, sundin mo ang conviction ko, ang banal na Espiritu nagsasalita, sundin mo sapagkat ikaw ay hindi na sa mundo, sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Kasi nga, nasilyado na tayo sa banal na Espiritu. Kahit anong gawin pa ng demonyo sa atin, we are sealed by the Holy Spirit. Babalik at babalik, kukunin at kukunin pa rin tayo ng Diyos sapagkat silyado tayo sa banal na Espiritu dahil nasunod natin ang utos ng Diyos. Ang ikatlo, mga katindisas, na patotoo na si Jesus ay anak ng Diyos ay ang kanyang pagkamatay, ang kanyang dugo. Yan ang hindi natin kayang gawin. Sapagkat ang sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo ay siya lang at wala nang iba. No duplication. At kung sino man ang gumagaya-gaya sa mga pagpako ni Panginoong Jesucristo sa krus, pag ganito ganyan ginagawa nilang, yan ay kasalanan, blasphemy ang tawag diyan, sapagkat wala tayong keba, hindi tayo nararapat na gayahin ang pagpapapako ni Panginoong Jesucristo sa cross, sapagkat siya lamang ang nararapat, siya lamang ang walang bahid ng kasalanan. Sinless nga siya, Lamb of God, who takes away the sins of the world. So siya ang karnero, ang tupa na walang kasalanan na naging sakripisyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi tayo namamatay na ginagkagaya ni Panginoong Jesucristo sa cross dahil tayo ay
patay na. Patay tayo sa espiritu ng dahil sa ating kasalanan. Subalit dahil sa dugo ni Panginoong Hesukristo, nabigyan tayo ng panibagong pagkakataon na muling maibalik, ma-restore ang ating relasyon sa Diyos Ama sa pamamagitan ng dugo ni Panginoong Hesukristo. So kaya nga tayo, no? We believe in the Lord Jesus Christ as the Son of God. We were baptized in water, sealed by the Holy Spirit, covered by the blood of Jesus, washed by the blood of Jesus. So, ganun ang ating pananampalataya, mga ka-Team Jesus. Tayo ay patay na. Pero nang dahil sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesukristo sa Kalbaryo, nang dahil sa kanyang banal na dugo, ay nalinis tayo at mula sa ating pagiging patay. Kaya nga si Panginoong Hesukristo ay namatay. Dahil tao nga siya, kailangan siyang mamatay kagaya natin dahil patay tayo sa espiritu. At tayo ay muling nabuhay. Kagaya na nangyari kay Panginoong Hesukristo, siya ay muling nabuhay. Pagkatapos, muling nabuhay sa loob ng 3 araw. No, sa linggo. Kaya siya, bilang tao, namatay siya sa Huwebes, Biyernes, namatay siya ng, kailan siya namatay? Huwebes, Biyernes, Sabado, Biyernes. Linggo man siya. Linggo, Sabado, Biyernes. So, Huwebes siya namatay. Para Sabado, Linggo, Biyernes, Sabado, Linggo. Yun dapat. Yun ang sinasabi sa Word of God. Diba? Napag-aralan natin yan. Na before the Passover, ay doon pinako sa krus si Panginoong Hesukristo. Kinabukasan, yun ang Passover, which was Friday. Kaya lang, ang calculations ng mga Romano ay ganyan. Yun natin sinunod, Roman Catholic. Na doon daw, pagkalinggo. Biyernes namatay. No, it's not. Okay? So yan. Ang dugo ni Kristo, mula sa pagiging patay tayo sa espiritu, ay binangon tayo, binuhay tayong muli ni Panginoong Hesukristo sapagkat siya ay muling nabuhay, hindi siya nananatiling patay, kagaya ng mga Diyos-Diyos na pinaniniwalaan ng ibang mga relihiyon. Ang mga ito, si Confucius ay namatay naman yan, o hindi naman siya bumangon. Si Muhammad, namatay na, hindi siya bumangon. Ang mga iba pang mga propeta na pinaniniwalaan ng mga demonyo, ng mga kulto, si Ekleo halimbawa, namatay naman yan. Buhay pa ba siya? Bumangon ba? No. It's only the Lord Jesus Christ ang namatay bilang tao, subalit hindi siya nananatiling patay, kundi siya ay binangon ng Diyos at siya ay naging ang kanyang katawan, ay glorified body ang kanyang katawan nung siya ay bumalik doon sa Diyos Ama at nakaupo na dito sa kanang bahagi ng Diyos Ama. So tayo rin, mga ka-Team Jesus, ay muling binuhay ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo sa Espiritu at sa katotohanan. So sa Espiritu at sa katotohanan tayo, mga ka-Team Jesus, dapat maniniwala. No? Sa Espiritu at sa katotohanan. Kung naniniwala ka na ikaw ay anak ng Diyos at naniniwala ka sa patutuo o sa testimony na siya ay tunay na anak ng Diyos, ang banal na Espiritu, ang pagbaptismo niya sa tubig, ang kanyang pagkamatay sa pamamagitan ng kanyang dugo,
nabigyan ng pagkakataon ang mundo. Nabigyan ng pagkakataon ako. Nabigyan ng pagkakataon siya. Nabigyan ng pagkakataon ikaw. Upang muling mabuhay sa Espiritu. Napagtagumpayan ni Panginoong Jesucristo ang mundo nang dahil sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. So tayo rin, mga ka-Team Jesus, mapagtagumpayan din natin ang mundo. Hindi sa sarili nating kakayahan, kundi dahil kasama natin si Panginoong Jesucristo. I can do all things through Christ who strengthens me. So mapagtagumpayan natin itong mga problema natin, itong mga sakit na ito, kung ano-ano pa man, dahil kasama natin si Panginoong Jesucristo. Siya ay muling nabuhay. So tayo ay muli ring nabuhay na kasama siya sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na nasa atin 24/7. Nandiyan palagi, nandito sa puso natin, naghihintay habang tayo naglalakad, habang tayo gumagawa ng mga trabaho natin, habang tayo natutulog, habang tayo kumakain, habang tayo naliligo, lahat ng pagkakataon. 24/7. No, nandiyan ang banal na Espiritu. Ang problema lang natin, nakalimutan natin. Mas pinili natin na sundin yung laman natin, sundin yung kaba natin, takot natin, kaysa paniwalaan natin na He that is in me is greater than he that is in the world. Hallelujah. Ang nasa akin, ang banal na Espiritu na siyang silyo ng Diyos Ama na ako ay anak niya. Yan ang nakakalimutan natin eh. At mas inuna natin yung ating pangamba, yung ating takot, mas inuna natin yung depression natin, na mas pinapakinggan natin yung sulsol ng demonyo, na ay, nag-uusapan nila ako, ay, ganito. Who cares? Bahala kayo dyan sa mga buhay niyo kung pag pinag-uusapan niyo ako, wala akong pake. Siraan niyo pa ako, ganito pa ninyo. Go ahead. Bakit? Kapag tayo ay walang ginawang masama, kapag tayo ay inosente, kapag nasa atin ang presensya ng Diyos, the Lord will justify us, mga ka-Team Jesus. He will justify us sa mga taong nanlilibak sa atin, sa mga taong naninira sa atin, sa mga taong ganito. He will justify us. Let us put our trust in the Lord, the maker of heaven and earth. Let us put our trust in God. Let us activate our faith daily. At paniwalaan natin na tapat ang ating Diyos sa kanyang mga pangako. Great is thy faithfulness. Kung ang tao ay hindi tapat sa iyo, sa atin, kung wala tayo, nililibak tayo, ginaganito tayo, ginaganyan tayo, bahala na ang Diyos sa kanila. Ipagdasal mo sila. Diba? That's why we pray for them. We pray for our enemies. No? Ang tao, nililibak tayo, sabi, akala natin, tapat sa atin, magkaibigan tayo, ganito, ganyan, pero kung wala tayo, ayan, ang libak. Pero ang Diyos, tapat siya sa kanyang mga pangako. Kaya nga, trust in the Lord. Yung iba, naniniwala sila sa mga kanilang kayamanan, sa kanilang chariot, sa ganito, ganyan. Pero tayo, ang ating pinaniniwalaan lamang, doon tayo sumasandal, hindi sa mga kayamanan, sa mga chariot, sa mga kung ano pa man, kundi tayo ang ating sandalan
ay ang ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah! To God be the glory and honor. Salamat po, Panginoong Hesukristo. At kami po ay nagtatagumpay sa iyong mga Bible study. Salamat po sa maayos na internet connection, Lord, na naraos namin ito. Salamat po sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, maraming salamat at ikaw ay nangusap sa amin upang ipaliwanag ang mga bagay na hindi namin naiintindihan sa aming pananampalataya. Lord, seal that this revelation, Father God, sa aming mga isipan, sa aming mga puso, na hindi ito mananakaw ng demonyo, kundi ito ay aming magagamit upang ilahad namin sa sanlibutan, upang ibahagi namin ang kabutihan mo, ang libreng kaligtasan sa pamamagitan ng mga kaanamang iyong ibinahagi, iyong itinuro sa amin sa araw-araw na kami ay nag-aaral sa iyong mga salita. Oh, hallelujah. Yes, Father God. Thank you. Thank you, Lord, sa iyong tunay na pag-ibig. Thank you, Lord, sa ibinigay mong sakripisyo para sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoong Diyos Ama. At kami ay naniniwala na kami ay iyong mga anak. We are your children. I am a child of God. Oh, hallelujah. Salamat po. Salamat po. Ano man ang aming mga sitwasyon, ano man ang aming mga prayer request, Father, we declare, Lord, that it will come to pass for your purpose and your glory. Kung sino-sino man ang nangangailangan ng mga kagalingan, ng mga sakit, kung sino man ang nagkakasakit, Panginoon Diyos, shower them with your comfort, shower them with your love, shower them with your understanding and your mercy. Oh, hallelujah. Let the healing touch of the Holy Spirit be upon them right now, Father, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Lord. Salamat po, Lord, sa aming mga probisyon na iyong ibinigay sa amin, sa mga pangangailangan namin sa araw-araw, na ikaw ang nagbibigay. Panginoong Jesus, napakabuti niyo po. Maraming salamat, O Lord, dahil ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. To you be all the glory and honor, Father God, sa iyong kabutihan. O hallelujah. To you be all the glory and honor. Lahat ng ito ay aming binabalik at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Hallelujah. Amen! Praise the Lord! God is good. God is great all the time. And all the time, God is great. Thank you, Jesus. Ayan, mga kating Jesus. Kaya kung tayo ay magpatutuo sa mga taong wala pa kay Kristo, ipaliwanag natin na ano ang paniniwala natin. Ang paniniwala natin ay si Jesucristo ay anak ng Diyos na isinugo niya sa sanlibutan upang tayo, ang ating mga kasalanan, ay mapatawad ng Diyos Ama. So, mayroong tatlong patutuo, ang banal na Espiritu, ang pagbaptismo ni Panginoong Jesucristo sa tubig, na kung saan nandoon nagsalita na ang mismong Diyos Ama ang nag-confirm sa Kanya na siya ang Kanyang anak, at ang pagkamatay ni Jesucristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Hallelujah. Okay, so tandaan natin, lahat tayo ay mga anak ng Diyos. Lahat tayo ay pinili niya bilang mga evangelist. Sa mga katuwid, kailangan nating mamunga, mga ka-Team Jesus. May bunga na ba kayo, Team Jesus members? At the end of the year, ay kailangan nating magkaroon tayo, mga ka-Team Jesus, ng evaluation, sa ating mga performance, bawat isa. Kung kayo ba, kung mayroon na ba kayong sabi natin mayroon na ba kayong nadalang mga kaluluwa sa harap ng Diyos. Hallelujah. So ayan, mga ka-Team Jesus, hanggang sa muli, Jesus loves us. We also love you with the love of our Lord Jesus Christ. God bless.